Month, Proclamation number 115-A, Series of 1996. Broadcasters Month, Proclamation number 557, Series of 1995. Panagyaman Festival, the National Celebration of Successful Rice Harvest, Proclamation number 606, Series of 2004. National Hemophilia Awareness Month, Proclamation number 1478, Series of 2007. Month of Planet Earth, Proclamation number 1482, Series of 2008. Maraming salamat po. National Literature Month, Proclamation number 968, 2015, April 5 to 11, Philippine Veterans Week, Proclamation number 466, 1999, amended by Proclamation 466A, 2007. Araw ni Balagtas, Proclamation number 1249, 1974, April 2, Gawad sa Manlilikha ng Bayan, Republic Act 7355 of 1992, April 3, National Commission for Culture and Arts, Republic Act 7356 of 1992. National Library Day, April 6. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programang ito. Mula po sa institutional sector, ako po si Vanessa Abreño mula sa Liga ng mga Barangay. Ako naman po si Ruth Concepcion mula sa Community Relations and Information Office. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Pakinggan po naman natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Thank you po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa mga host natin ngayong umaga, ang Cryo Bao at ang Liga ng mga Barangay. Sa panguna siyempre ni Cap Consi Ambo Alba. Cap, maraming salamat po. Maiksi lang po, konting mga paalala lang, mga accounting, kukulit ninyo ngayong umaga. Binabati ko rin po yung mga nagja-jogging. Kamusta po mga nagja-jogging dyan? At ating mga konsyal siyempre at kay Vice Mayor Dodot, good morning din po. Sa ugnayan sa Pasig, congratulations po sa inyo. Akala ko graduation ninyo. Kaya ang ganda ng Filipiniana inspired motive. Pero Ma'am Elvin, hindi naman tayo maikpi doon kasi baka mahirapan pa yung mga ibang empleyado natin. Kami na lang. Pa-excuse na lang din muna ng mga kasama. Alam niyo naman po ngayon ay local, official, local campaign period na po. At konting mga paalala lang po din sa atin. Although hindi natin kasama ngayon yung sa peace and order. Pero sigurado mapapanood din naman po nila ito. Pati yung mga street sweepers natin. Tuloy-tuloy lang po tayo. Siyempre para sa atin lahat, business as usual po. Magtatrabaho po, dapat tuloy-tuloy ang trabaho ng lokal na pamahalaan. Kahit naman po ako, although kandidato, kailangan ko pa rin, hindi pwedeng kalimutan, hindi pwedeng lagpasan yung trabaho. Sa trabaho muna, bago politika siyempre, at para sa peace and order, sa street sweepers, iba pang related offices, paalala pa rin po dun sa mga paraphernalia, lalo na sa mga posters and tarpaulins, na pag nasa bawal na lugar, ibig sabihin sa mga poste, sa mga puno, hindi lang pwede, kundi dapat natin siyang tanggalin. Paalala na rin po sa lahat ng kandidato, ito, bukod kay Consi Ambo, ay kandidato naman po ito lahat. Paalala lang po, lalo na kung kayo po ay chairman on environment, huwag tayo magdidikit ng mga posters sa mga puno. Yan, okay. Gentle reminder lang po yan sa lahat. Ay mga tamang sukat, alinsunod sa COMELEC guidelines. Yan lang naman po yung paalala natin sa lahat. Sa mga, muli po, sa mga peace and order, kahit sa TPMO natin, sa street sweepers, ilinaw ko lang din po kasi may mga nakita ko,
although in good faith naman, ginagawa lang yung trabaho. Pero ilinaw ko lang po na iba po yung anti-EPAL ordinance doon sa pagsunod natin sa COMELEC rules and guidelines. Yung anti-EPAL ordinance, ang ibig po sabihin yan, pag proyekto ng pamahalaan, pag pondo ng LGU, bawal maglagay ng pangalan, muka ng mga politiko. Diba, lagi nalagay natin Pasig, branding ng LGU ng Pasig. Bawal ang mukha ko, bawal ang mukha ng politiko. Yung clean-up drive natin, pagtanggal natin ng mga posters, ng mga tarpaulin, hindi po alinsunod sa anti-EPAL ordinance yun. Yun ang pagsunod natin. Pagsunod po natin yun sa election law at sa guidelines po ng COMELEC. Konting paglilinaw lang po kasi may mga nakita akong reports ng iba. Maliit na bagay lang naman, nililinaw lang po natin. So, muli po, business as usual po tayo. Paalala sa mga kawani ng ating pamahalaan na nasa ilalim ng civil service natin, yung mga career officials, yung mga permanent officials, pati yung mga casual. Pero sama na rin natin yung mga job order natin na focus tayo sa trabaho at hindi po sa politika. Of course, meron din tayong kanya-kanyang opinion, wala pong masama doon. Pero alam niyo naman po yung naging mission natin mula 2019 na ilayo yung mga empleyado natin na regular, career, casual at job order mula sa politika. Di kayo nire-require sumama sa mga rally, di kayo tinatanong kung sino ang kandidato ninyo, basta focus po tayo sa trabaho. Sa katunayan, baliktad tayo ngayon, dinidiscourage natin ang mga LGU employees na sumali sa politika o sumali sa partisan politics kung tawagin. Sa trabaho lang po tayong trabaho. Kung may sarili tayong opinion, wala pong masama doon. May freedom of expression tayo, pwede nating sabihin pa nga. Pero muli po, dinidiscourage po ang regular, permanent, casual, and job order employees natin na sumali pa. Lalo na pag may mga activities. Pag nakita nyo kami nag-house to house, punta kami sa lugar ninyo, okay lang naman po, batiin nyo yung mga dumadalaw sa inyo, yung mga dumadaan sa inyo. Pero huwag na po kayong sumama, huwag na rin kayong mamigay ng polyetos. Okay po, yun lang po. Maraming salamat. Good morning. Have a great week po sa lahat. Sure na po tayo.